Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi, mainit mga kaibigan. Itong ating tatalakayin latest update tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ang tinuturong utak na isang police major, kumpirmado umamin na. Nako po, iyan ang ating tatalakayin, laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako mga kaibigan ang pag-amin ng tinuturong utak dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Samahan niyo po ako. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But Major Alan De Castro admitted that he knows the victim. According to him, they had a relationship, shall we say, illicit relationship dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. Nagsorry sa PNP ang pulis na suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pag-aamin niya, may relasyon sila. Nasa pangtay ng balitang yan, si JC Cosico. Pinatawag kahapon ni PNP Chief Benjamin Acorta Jr. si Police Major Alan De Castro. Siya ang primary suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula na mawala ang beauty queen noong October 12, inamin ni De Castro na may relasyon sila ni Camilon. May sinabi siya na there is indeed a special relationship between him and Miss Catherine. Pero pamilyado raw ang tinuturong suspect na pulis. Pamilyadong tao po. He would rather remain silent po at haharapin po yung kanyang kaso. Hindi raw nagsalita ang pulis nang tanungin ng hepe tungkol sa pagkawala ni Camilon. He opted to keep his silence, so to speak po. Wala po siyang masyadong sinabi, although humingi po siya ng paumanhin na nag-drag po yung PNP organization dito po sa kanyang personal affairs po. Nasampahan na reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro, pati na ang kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magbantay at dalawa pang John Does. Ayon sa PNP, nakuha na ng DNA samples ang pamilya ni Camilon na iko-cross-match sa dugo at buhok na nakita sa abandonadong pulang SUV sa Batangas noong isang linggo. Dito, pinaniniwala ang inilipat ang dugo ang beauty queen mula sa kanyang sasakyan. Ayon sa dalawang testigo, ngayong gabi o bukas daw posibleng ilabas ang resulta ng DNA testing. Sa isang interview, kumbensido ang ina ng beauty queen na si De Castro ang nasa likod ng pagkawala ng kanyang anak. Wala na akong iba. Handa ko kaming lumaban. Kung dadating sa punto na talagang yun ang kailangan. Lumiliit man ang tsansa, sa huli, umaasa siyang uuwi ng buhay ang anak. Ang mahalaga hula ang sa amin ay ang aming anak. Makita namin siya, makabalik siya sa amin dito, ligtas, buhay. Kung ano man ang naging sitwasyon niya, sa amin ho, sir, wala akong magiging problema. Si Major Alan De Castro at hinarap natin kay Chief PNP for the Chief PNP to be updated regarding this Camilon case. At yung pag-uusap namin, Major Alan De Castro admitted that he knows the victim. According to him, they had a relationship, shall we say, illicit relationship dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. Ang tanging bilin na lamang sa kanya ni General Acorta
harapin anuman ang nagawa niyang problema. Ang instruction lang ni Chief PNP sa kanya, dahil nga nagsorry nga for dragging the name of the organization, sabi ni Chief PNP, it's your personal problem, ginawa mo yan, hindi naman work-related yan yung pinapal nila. Harapin mo bilang tulad ng isang lalaki, sabi niya. So you prove yourself na whether you are innocent. Gayunman, hindi umano nagsalita si De Castro nang tanungin kung may kinalaman ito sa pagkawala ni Catherine. When we asked him regarding kung mayroon siyang involvement regarding doon sa missing or the disappearance of Miss Camilon, he immediately answered to us that he invoked his right to remain silent. So we could not force him to see kung ano man ang nalalaman niya, dahil nga we respect his constitutional rights, that is by invoking his right to remain silent. Kinumpirma din ni General Karamat na nagbigay na ng sample ang pamilya ni Catherine sa mga otoridad sa pamamagitan ng fecal sample. Ito aniya ang ikukumpara sa 17 hair strands at 12 blood swab sample na nakuha ng mga otoridad sa na-recover na red SUV. Another development is that the family of Miss Camilon agreed already to give their DNA samples para i-match natin doon sa mga nakuha natin na ebidensya, forensic evidence like the hair strands, the blood swab doon sa na-recover natin na sasakyan, which is the CRB. Once na nag-match yung DNA na binigay ng pamilya ni Miss Camilon at saka, we are very certain that the person na sinabi ng ating mga witnesses na nakita nilang binubuhat from doon sa Nissan Juke na sasakyan to on the CRB na kulay red, we are certain na yung nakita nila is si Miss Camilon yun. Samantala, bagamat mahigit 1 buwan ang nawawala at hindi pa rin nagpaparamdam si Catherine, naniniwala pa rin ang CIDG na buhay pa rin ito. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandyan sa, dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin, sana, dahil ako isang magulang din. Hindi kami dapat mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. Si De Castro ay bumalik sa Police Regional Office 4A matapos ang pakikipag-usap kay Chief PNP kung saan siya ay mananatiling naka-restrictive custody. Okay, alright. Nako po, matindi ito mga kaibigan. Kumpirmado. Mismong sa harap ng ating PNP chief na umamin itong tinuturong utak sa pagkawala ni Catherine Camilon na kilala niya at mayroon po silang relasyon. Sa madaling salita, ito po ay ginawang kabit itong si Catherine Camilon sapagkat mayroon pong legal na asawa, may pamilya at may anak itong tinuturong utak na si Major, mga kaibigan. Sa madaling salita ay bawal na pag-ibig. Nako, matindi mga kaibigan, di ba? So mga kaibigan, nagbase po tayo diyan sa ruling ng video na yan ay dito sa puntong ito. Bagamat inamin niya na sila ay may relasyon, bawal na pag-ibig, kumpirmado, subalit dito ho ay hindi niya inamin kung nasaan itong si Catherine Camilon. At sabi nga niya ay invoke
the rights, my rights, sabi niya, mananatili siyang mananahimik. Ibig sabihin siguro niyan, mga kaibigan, ay doon na lang sa korte siya magpapaliwanag. Maraming nga po'y anggulo to. Bakit siya nanahimik? Ay kung talagang wala naman siyang alam at kinalaman dito, ay pwede naman sabihin niya na wala akong alam diyan. Hindi ba? Ipagtatanggol ko ang aking sarili. Bata dito ay maliwanag ko sa puntong katanungan kung nasaan si Catherine Camilon ay mas ninais niyang manahimik, mga kaibigan. Diyan po sa comment section gusto kong hingin ang inyong public opinion. Naniniwala po ba kayo dito kay Police Major na wala siyang kinalaman o may kinalaman siya? Siya nga ba ang tinuturong utak sa pagdukot, sa pagkawala dito kay Catherine Camilon? Kung naniniwala ho kayo na siya ang utak, ay anuman ang inyong salubin, public opinion, ay bukas po ang ating comment section. At yan ay buong puso ko pong irerespeto. Mag-iwan lang po kayo ng inyong mga public opinion diyan, mga kaibigan. Na ako po matindi. Sapagkat diyan ho, ay narinig din natin ang boses na nasasaktan, naghihinagpis ang isang nanay. Ang sabi nga niya ay walang iba siyang hinangad bagkus makabalik ng buhay ang kanyang anak, mga kaibigan. At diretsahan niya sinabi na naniniwala siya na tinuturo niyang utak talaga sa pagkawala ng kanyang anak ay itong isang police major na si De Castro, mga kaibigan. Matindi, diba? Sapagkat isang buwan na ho, may isang buwan na, ang nakakaraan ay wala pong kumpirmasyon kung ito ay buhay o patay na. Bagamat meron po tayong mga testigo, sa mahanay po ng mga nag-iimbestiga, ay meron pong kusang sumuko, kusang lumantad na testigo na magsasabi nakita nila mismo si Catherine Camilon na duguan. Subalit hanggang ngayon ho, ay hindi pa rin makita kung nasaan nila nilagay itong si Catherine Camilon. Nako, patindi, diba? Buti pa itong mga testigo na lumantad. Hindi hinahanap si Catherine. Nakita ho si Catherine. Ba't sa isang iglap? Biglang nawala si Catherine, mga kaibigan. Hindi alam kung nasaan ngayon. Sana ho, ito ay hindi mabaon sa limon. Sana ho, mabigyan ito ng hustisya. Dahil sa lahat ho, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga kaibigan. Uulitin ko pong muli. Sino ho ang sumubaybay dito sa Jubilee case? Na ilang buwan po natin tinalakay din. Hanggang ngayon po, I'm very sorry kung masabi ko ito, nabaon po sa limon. Mga kaibigan, marami rin pong anggulo dito sa Jubilee case. Mga kaibigan, maraming katanungan na hindi rin po nasagot. May nakitang bungo. Biglang natuyo in one week. Okay, but hindi po yan ang ating topic. Napadaan na lang po natin. Sana ho ang punto de vista ko dito, muli kong ulitin. Huwag ho sana na magaya ito sa Jubilee case. Ang importante pong mahalaga dito ay mabigyan ito ng hustisya at nang sa ganun ho, matukoy kung sino talaga ang mastermind, utak sa pagkawala dito kay Catherine Camilon. Bagamat mayroon na pong sinampang kaso dito ho kay Police Major at kanyang driver at bodyguard. Ba't hindi po sapat yan, mga kaibigan? Ang naiiwan pong katanungan dito, nasaan si Catherine Camilon? Buhay ba o patay ito? Dapat mga katanungan na yan ay masagot. At nang sa ganun ho, kung ano man ang katayuan, tunay na katayuan
ni Catherine Camilon ay mayroon pong sapat kaukulan na kaso na dapat maisampa na dito kay Police Major dahil siya po ang tinutukoy sa pagkawala ni Catherine Camilon. Okay mga kaibigan, sana ho nakuha nyo aking isang punto de vista at hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Subalit kaunting paunawa lang ho. Kung hindi nyo tatapusin ang video na ating pong ikang binabahagi po sa inyo, ay yung kalahati lang po ang mapapanood nyo. Hindi nyo po lubos maunawaan ito. Ba't kung tatapusin nyo po ang mga upload po natin at Kaunting Vlog, ay lubos nyo pong maunawaan. Kahit pasensya na po kung lagi po ako nagpapaalala na patapusin po natin panoorin ang vlog sapagkat ang punto de vista ko po, lubos nyo pong maunawaan itong ating tinatalakay. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan.